Ngayong araw napadaan tayo sa isang lugar kung saan tunay mong mararamdaman ang yakap ng kalikasan. Sa kalagitnaan ng kabundukan ng bayan ng Leon B. Postigo, matatagpuan ang Sitio Biwa, isang lugar na madaling puntahan dahil sa malawak at konkretong daan. Sa aking paglalakbay kasama ang aking mga old friends, napadpad kami sa dalawang paaralang malapit sa aking puso dahil maging ang mga namamahala rito ay itinuring ko ng malalapit na kaibigan at pamilya. Una naming binisita ang Helping Hands College, Wellness Center Incorporated, na pinamumunuan ng aking poster parents na sina Sir Pio M. Cernal at Ma'am Ketura Cernal. Mula naman sa kabilang bundok, matatanaw ang bagong tayong paaralan na Biwa National High School, na pinamumunuan ng aking kaibigan at itinuturing ko ng kapatid, Sir Joel Llano, ang school head ng naturang paaralan. At alam mo ba kung paano naitayo ang paaralang ito? Ito'y bunga ng pagsisikap, determinasyon at malasakit ni Sir Joel Llano, katuwang ang pamahalaan ng Leon B. Postigo at syempre ang Department of Education. Para na po ang education maugoy pinaka-importanteng bahin na ining dakita. Nga unta adunay kausaban ang komunidad. Dahil nalipay ko nga ang programa sa gobyerno nagapadayon, labi na sa kaning fortes sa mga bata, no? Kanang gisuportaan sa gobyerno. So wala na'y rason nga sila dili maka-eskwela. Dahil dugang pa niya nga, di padulaan pag yun college, subsidized pag yun sa government. Mao na nga na apil pa kanunay sa mga pagkaningkamot tungod kay para na po ang ako ang experience sa unang panahon, yalayo kayo og eskwelahan, magbaklay, yun ang ulan, labi na yung araw nga magulan-ulan, ugnaw. Mao na nga gihayag ko sa gobyerno, dako akong kalipay. Naunta, aduna ko'y legacy, aduna ko'y mahimo, ay lumalabay raman tanin ng kalibutan. Ang sa ako lang na what is really unsay mga butang nga akong ikashare sa community, na sa community nga lagyo. Siguro na ako bidang kanang unsay ako nahimo ako tumanon og haton. So sa pagkakaroon na dako na gid ang akong kalipay, established na dito na ang atong water facilities. Big, no? Nahimo tang plano dito ang bukida. Gigulod na ito ng hose, ipasan, install, hangtod pa ilong diri sa eskwelahan. Kami pala yung una naani sa almost 3 kilometers. Ano naman? Ako yung na-install, ako ang nagplano, wala tayo mga parking. May tangki ito, sir. Gidabawang ko pa, may former congressman halos host o tangki. Nangayo kayo pa. So ang eskwelahan karon abunda na siya ang tubig. Wow. Then aduna tayo tulo ka classrooms na naana gid na sa 98% Yes. na mahuman. So, hopefully, karong June or July siguro, sir, masugdan magamit na tingali ni. Magamit ko nila. No? So, Sir Joel, thank you so much sa inyong effort nga na-establish yun siya. No? So, nalapot tayo college dito sa Atbang. I hope nga basi na ay ganahan niya nga musupport ko na sa tuwang ministry dito ni Sir Pio M. Cernal sa Helping Hands College and Wellness Center dito sa Atbang. Guys, no, nasa comment section ang atong link. Basi ganahan mo mutabang ato ni ipaabot dito sa Helping Hands College and Wellness Center ang inyong tabang mga idol, no? Aside ana, ang Biwa National High School ay mga kabataan, basi ganahan mo support o mga sa feeding, di ba sir, no? Basi makalag tabuhon diri mga idol, no? Katong mga supporter diya sa Ibarra TV, makanin diri, maka-feeding ka diri, basi ganahan mo support o my school supplies, mga notebook, mga papel, bag, stabilizer, na ilang mga lit. Ito nga akong plano karon nga ma-digitalize ang classrooms. Yes. No, natay stable nga connection. Internet. Kung naagid ko yung kuhan, kanang matinud-anon ug kanang gusto mo tabang. Magpasalamat ta para sa kabataan. Kung saan ko nato nakapangandoy nga unta bisan og naaning bukid wa
mamahimong competent ang ato ang mga estudyante ug dili sila behind sa mga technology nga atong nakita sa mga dagkong eskwelahan. Mo ni ang classroom nga mo ni ang ongoing nga gitukod nga classroom no. Happy ta pa ni mahuman nga magamit ni hopefully as soon as possible kini nga classroom para sa mga estudyante no. Sir Joel, unsa kalagyo ang mga estudyante diri? So, mao ni ang pangutana nga dili nato kuan estimate pero magtindog ko diha sa elementary sa una. Madihang ako ang di urasan kana nga mga buntog nga ang mga bata maglugtog sa eskwela sa elementary. So, 40 minutes di ka na ng mga balay diha. Yes. Paingon na diri ng 40 minutes sagol dagan sa mga bata. Then ang sundalo nga sa dihang nakari diri ang atong nakaistoryahan ni matod pa niya nakgikan diri sir kanang mga balaya diha lakon nakod na sa 3 hours. Kaya kami mukha, lagyo, kay tungod nga, mulugsong pa, mutungas, magtabok pa og mga sapa. Pero malipay ta nga sa kalagyo sa mga bata, naningkamot yun sila nga maka-eskwela. Mao na nga, para na ko, ang maong eskwelahan, it is really a living testament nga, gihatag sa Ginoo para niining mga kabataan sa kabutiran. Kay daghan ang mga bata nga potentials diri kung atong huna-hunahon during the Sandidap Council sa Jamboree. So nahimong champion ang Bakungan. We won 14 kanang nakadaog ni og kanang 14 winners with their 14 winners in different activities. So sa mga makita nato na ang mga bata na competitive Despite na naa sila sa bukid, competitive gyapon sila no. So mo na guys no nga ang atong gobyerno usahay di maneglect na to ang mga kabataan dito sa bukid no. Medyo kulang ang atong pagtagad nila. Wala kay silang tagaan atong pagtagad no. Pero pasalamatan nga naay mga humok kasing-kasing nga andam nga establish o eskwelahan din sa bukid nga mga kabataan nga less fortunate nga dili sila maka-access sa education, labi na sa high school na education, gidala na jud dinhi sa bukid ang eskwelahan no. Pasalamat kita na sa mga tao, labi na si Sir Joel, pioneering teacher dinhi o at the same time karon kasamtangan ang iyang position school head, iya jud ginurture giayo og atiman kini nga tulungan aron nga ang mga kabataan ma-educate og tarong no. Unsa ka importante sir ang pag-educate sa mga kabataan diri sa bukid? Para nako no marang ginay ang education ang ginay kasing-kasing nga maabri ang mga kabataan sa ilang una sa ilang kasing-kasing ang ilang ambisyon sa kinabuhi. Kay kung wala ang education magpabilin gid sila nga dili gani makadepensa sa ilahang kaugalingon. Kanunay naa sa ilang kinabuhi ang kahadlok, naa sa ilahang kinabuhi ang kanabang mabati nila nga sila sinalikway. So para nako mao gini ang pinaka-importante nga sila makabarog, mailhan nila ang ilahang kinabuhi sa tibuok kalibutan nga angayan silang respetuon, angayan silang amumahon ug angayan silang ampingan isip tao. Munay ako ang nakita nga mao gid ang pinaka-importante jud ang education. So para pud nako nga ang education nga nganong gikinahanglan gid dire. So base pud sa ato ang mga experience sa kinabuhi. Nga sa una nangandoy ta nga makahuman. So naningkamot dayon aduna ra pud tay katapos pag-eskwela. Pero sa pagkatinuod lang hapit na kita mo surrender tungod sa kalayo, sa kalisod, nang wala patay ayuda sa una sa gobyerno. Mao na nga sa pagkakaron, angayan gyud nato nga panghimusgan, angayan gyud ta nga maghilbaso. Ug pasalamatan ako kanunay ang Department of Education na sa ilang pag-hire. And may dedicate gyud ko nga ako mo assign diring dapita lugsugod tungod kay walay mga magtutudlo na gustong ma-assign ining dapita kay bukid kayo na ako ang hadlok. So wala po sila experience sa kinabuhi nga
kanang bukid. Bukid. O, Sir, pila ka oras sir dito sa Bakungan? Bakungan paingon diri pila ka oras? Sa una, sa lisod pa kayo nga dala, biyahe na mo ni og tag 5 ka oras, no? Marami og karabaw, no nang nahimo ay habal-habal driver sa una. Pero karon, in God's grace, nindot na ang access sa karsada. So siguro na sa mga 1 hour. 1 hour. Maabot na din ta dire. So kining Bakungan sir, dito highway simentado na ang dalan. Dili Alay gamay nga wala simento na sa boss pero simentado din. No? Ang lisod ani kanina lang kay sa. So gikan pud din sa Diwa paingon sa Bayog no mga pila ka oras sir? Nga 1 hour 1 hour no. Sa ato pa ang mga kabataan ang mga tumulupyo din pwede nga maka-access po paingon dito sa Bayog no. Wala na problema. Wala na problema no. Okay ang dalan ug dunay mga gamay pa nga kinahanglan ayuhon pero okay na kayo ang dalan. Pwede ta makaagi din tapos paingon sa Bayog and Liquid paingon sa Pagadian. Okay. So any word sir sa mga viewers? Okay na, pasalamatan ako na last, pasalamatan ako ang gobyerno na ni-hire ko nila visit magputudlo I want to uphold the true spirit of democracy, the true people, by the people, and of the people. The next one, ang community daring nakita, sa bisan walay mga grado, kami nag-ayusa, nagtinabangay, nakatukod ni klima ka makeshift na ground leveling na comply nato ang tanan nga mga requirements sa eskwelahan. Nagagita og MGB, o sa wala pang MGB, nagagita sa naay agreement sa DepEd o sa local government. Giatinan nato na, gi-comply nato tanan. Ownership sa yuta dayon hangtod nga kita naning kamot nga naay mga buildings nga salamatan ko nako ang dedikasyon sa among maabtikon nga mayor si Honorable Ronnie Hamora Jr. Sa iyang suporta dili lang kanimo iyang suportaan di aduna pay duha ka extensions mao ang Mango National High School dayon naapoy si Pakong son nga mahimo na kung si Pakong National High School iyahagin ning giduphan nga kining mga kabukiran aduna gayoy masuportaan yun ang Maong High School. Salamat po sa mga sa kanhing gobernadora mao si Nanay Nini oban ni iyahang administrator si Sir Jojo kasabihang nagka-istorya mi padaan dayon ta ang pulo classrooms diri mo ning hatod tanahuman then kani nga classrooms diri aside nga 5 ka makeshift building ning among nabuhat ang duha na anod na bagyuhan panahon sa bagyong Odette dayon paghuman to salamat po dayto ta sa Department of Environment and Natural Resources pinaagi ni kaning Sir Antonio Llanos nga giaprubahan gi-facilitate nga maaprubahan nakapangayo ta og mahugan ni during the widening ato ang gipagabas ug atong gipadala dire nagtukod ta og makeshift duha ka classroom tanang naa sa likod nakakuha ta og 4,000 to 5,000 board 5,000 board feet then nakapatukod ta ani basta 5 ka makeshift nga mao toy among gi temporary og kanang klasihanan. Dayon salamat ko ta sa DPWH Region 9 pinaagi ni Engineer Liren nagitupuran ta og kanay isa ka building mo nay una diha kana dayon ikaduha kani no sa ihang suporta dayon maunay naingon ani man karon ang eskwelahan mauna nga sa taas-taas nga sakripisyo sa taas-taas nga pagpakigbisog sa taas-taas nga pagpaningkamot bisan adunay mga tawo nga mo lockdown adunay mga tawo nga buot kana bang nga tagaan ta og gisyo butang-butangan ta but in God's grace nagmalampuson ta sa tuang pagpaningkamot nagmalampuson mi dili lang tano kanang nagmalampuson jud mi sa pagtinabangay uban ang community so una nako nga pasalamatan gid ako ang labang
makagagahon. Nga kining maong eskwelahan ako gining gidedicate sa labang makagagahon. Then ang ako dahil po nga mga igsoon, bisag wala nakaari dire, no? Si Joy Yano Sabado, Jinilin Santarin, si Danilo Yano, o si kung igsoon nga si Joselito Yano, nga diin sila. Kanunay nga nagsuporta po nako, wala ko nila pasagdahin. Sila ang ako ang direct recipient. Kaya tanan nga mga kwansab nga tanan po nga mga nitabang nga magsolicit po, naluktok, naghangyo, ang uban ididma, ang uban manatag kaulawan. Pero aduna gyud mga tao nga sa dihang akong hangyoon, sama pananglitan ni Aurelio Monteclaro, uban sa ihang ni Gerson, no, ni Sir Gerson, niayuda usab niinig maong establishment. So mao ra gid nga ang tanan buon sa ang nakita nangandoy usab ako nga dili lang kanimo ay matukod siguro kung asa ko ibutang sa Ginoo, pero naadyo ko'y plano nga unta ang mga bata nga ma-edukar, ang mga bata mamahimong disiplinado, kun ang mga bata mamahimong hayag ang ilang kaugmaon sa umabot nga panahon. So kana lang siguro ang ako ang isa sa ambit. So, thank you so much, Sir Juliano, no? Indeed, you are a blessing sa mga community, ini community. Pilipinas, Sir Joe, salamat kayo. Salamat.